mastermind. Ito ang matapang na pahayag ni Congressman Kiko Barsaga matapos ilabas ni Marcos Jr. ang panibagong video report nito November 24 kung saan iniulat ng Pangulo na 7 sa mga personalidad na may warrant of arrest sa flood control anomaly ang nasa kustodiya na ng mga otoridad. Sa video, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ilang akusado ang nahuli ng NBI, ilan ay voluntaryong sumuko at 2 pa ang nagpaabot na magpapasaklolo na sa CIDG. Sa kabila nito, mayroon pang 7 na nanatiling at large kabilang ang dating kongresistang si Saldico. Sinagot ito ni Kong Barsaga nang walang paligoy-ligoy. Sinabing hindi sapat ang pagdakip sa mga kontraktor kung ang pinakaugat ng anomalya ay nasa itaas pa rin. Si Marcos ang mastermind. Kahit ilang contractors ang ikulong nila, mananakawan ulit tayo habang nasa Malacanang yan. Wala pang tugon ang palasyo kaugnay ng pahayag ng kongresista. Sa kaganapang ito, marami sa ating mga kababayan ang labis na nalulungkot dahil tila masyadong halata na umano ang administrasyon ngayon na may pilit na pinagtatakpan. Maglangke, Bernardo, Bonoan, MBB. Yun. Coincidentally, these are known surnames of today's flood control saga. Si Mayor Mag... Yun. So meron daw sila, tingnan mo na. Meron daw sila, ang ganda ng pasabog ni ni Saldico, ay ni Lacson. Oh, may MBB. Sila daw yung sa madaling salita, sindikato patungkol dito sa flood control dahil may pinatayo pa silang hotel. Kunwari yung anak pa o sinong man yung mga yan. Daming alam ni Lacson. Pagdating sa DPWH, ang daming alam ni Lacson. Ang galing niya mag-research. Di ba? Alam mo yung talino ni Lacson sa pagre-research patungkol sa mga DPWH dito kila Bernardo, Bonoan. Ang galing, ang talino. Pulis na pulis. Pero yung pag-iimbestiga niya patungkol kay Tambaluslot kay Marcos, parang baklang pinabili ng suka sa tindahan. Lumipad yung utak. Di ba? Yun yung kung merong selective memory. Itong si Lacson, selective intelligence. Selective research, selective investigation. Ang galing mag-imbestiga dito sa isang mga bubwit. Pagdating sa mga mastermind, di umano, naging bakla. Parang baklang pinabili ng suka sa kanto tinawag. Ay, imbestigahan mo nga ito si Bongbong Marcos at saka si Tambaluslos. Ganon, di ba? Sana kung gaano ka gagaling mag-research sa ganyan, ganon din gawin mo doon sa magpinsan, animal. Flood control saga. Si Mayor Maglangke ang nagsilbing presidente ng Global Creek Builders noong 2024, isang kumpanyang nakakobra umano ng mahigit 2 billion pesos worth of DPWH contracts ayon kay Senator Lacson. Samantalang si Bonoan at Bernardo ang kasalukuyang itinuturo bilang key players sa corruption scheme sa loob ng DPWH. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, tila biglang nagkaroon ng pagbabago sa board, management at ownership ng MB. Tingnan mo, DPWH, anong kapasidad man ni obrahin ng DPWH yung ganyang kalaking pera nang hindi nakatungtong sa isang politiko? Bobo ka ba, Lacson? noong Agosto, isang buwan matapos ang mahiya naman kayo speech ni PBBM sa kanyang SONA. Tinanggal bilang corporate president si Macy Maglangke, ang sekretary na si Sunshine Bernardo at treasurer na si Fatima Gay Bonoan de la Cruz. Pinalitan sila ni Mayor Maglangke, isang Donna Pangan at isang Heidi Alarcon na based lahat sa Candaba, Pampanga. Kaya naman, Tingnan mo, iba na yung nakaupo. Pinalitan na sila. Nasa liksik pa ni Lacson. Diba? Samantalang, andyan na sa harap niya. Sinasabi na, naghatid kami ng pera kay Tambi tsaka kay Bongbong. Wala ka pa rin. Hindi mo pa rin masaliksik. Bobo. ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw. Tapos, bibintangan nila ng bibintangan si Bonoan. Pero pinatakas nila. Di ba ganyan yung kay Saldico? Ayaw silang pauwiin. Tingnan nyo to pinagbibintangan ng pinagbibintangan si Bonoan. Tingnan nyo mabuti. Pero wala silang effort pauwiin si Bonoan. Pag si Bonoan nainis dahil binintang sa kanya lahat at nagsalita parang si Saldico, tapos saka kayo magkakandara pa, pauwiin yan. Di ba? Style nyo bulok. Ayaw nyo umuwi, sasabihan nyo wag umuwi, diyan ka lang, kaming bahala sa'yo, alagaan ka namin. Gawin ka namin sakripisya lang, bantang namin sa'yo lahat. Tingnan nyo. Ba't di nyo pauwiin yan si Bonoan?
Oh, kung siya talaga yan, bawin nyo. Hanggat di nakakauwi yan, pwe kayo, pwe. Wala kayong kwenta lahat dyan. Nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bunuan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Creek. Una nang inamin ni Mayor Maglang sa Billionaire News Channel na siya ang may-ari ng Global Creek Builders na nakakubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa iba't ibang parte ng bansa. Pero paninindigan niya, lahat daw ay completed, delivered at dumaan sa tamang proseso. Linaw ah. Forward na lang natin. Linaw na sinasabi, hindi rin natin maintindihan. Agad na pinaimbestigahan ng Department of Migrant Workers nang lumutang ang pangalan na noong Setyembre. Ilang beses namin sinubukang kunin ang updates ng investigasyon sa ahensya pero wala pa itong tugon sa aming mga mensahe. Para sa agenda. Lacson, kailan mo pa uuwiin si Binuan? Ha? Tingnan natin. Next po. Ito, may pakalat na fake news si Lacson at tila ay binibintang po ito. Di umano sa mga DDS. Sa atin po yan. Or siguro sa mga politikong hindi kayang pilipitin ni Bongbong Marcos ang leeg. So, pakinggan po natin. Mismong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang nagkumpirma. May ilang grupong nagpaplano raw pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng isang civil-military junta. Not only information kasi may mga may message na sort of confirming na meron talagang such move. Meron talagang obvious na moves na i-overthrow yung government. Wala siyang pinangalanan pero mula raw ito sa ilang retiradong militar at mga pulis. Inalok pa nga raw siya na umanib dito. Yes. Ako hindi naniniwala dito sa sinasabi niya. Magkakaroon daw ng military junta at inaalok si Lacson. Hindi naman bobo yung mga militar na yan. Alam na yan na meron kayong kasunduan dyan sa ibabaw. Amoy na amoy. Kahit grade 2. Amoy Tambilos ka, amoy Bongbong Marcos ka. Baka nga mamaya amoy maleta ka pa eh. Amoy na amoy yan eh. Brad, ano ka ba naman? Ikaw pa ooperan? Naku. Ginagawa mo naman tanga yung mga sundalo natin. Join at saka maging part just in case. Ako naman, hindi naman ako nagre-reply eh. Talagang as in dead ma. Unconstitutional eh. Baka walang kasunduan. Baka walang maleta. Nagtatanong lang tayo, baka kaya dinededma niya. Hindi niyo yung offer, baka hindi niyo ilalagyan ng ilang maleta. Sa tingin ni Lacson, coordinated at orchestrated ang mga pagkilos para gamitin ng taong bayan. Nag-escalate noong before the INC rally. Nag-escalate noong lumabas si Saldico. Tapos hindi ko alam kung meron pa nung after ng speech ni Senator Amy. Anya, reset sa gobyerno ang gusto ng ilang grupo. Parehong gustong patalsikin sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Kaya ang sabi niya, nagsimula ito nung magkakaroon ng rally ang INC. Tapos parang nag-escalate pa o lumala pa yung offer, yung usapang military junta after nung speech ni Amy Marcos. At ang gusto, patanggal, magkakaroon ng reset. Magte-take over, militar, hindi natin alam kung yan yung plano kay si RSA ang mangunguna. Basta yung militar, tapos reset, magkakaroon ng election, alis ito si Bongbong Marcos, resign si Sara Duterte. Diyan pa lang, galaw-dilaw na, di ba? Sinong loko-loko? Bakit idadamay nyo si Sara? Ha? Gago ba kayo? May ninakaw ba ito ni Singko sa flood control? Wala naman ito kinalaman sa insertion tsaka sa flood control. Pinagbibintangan ng confidential funds, yun naman ay hindi nila mapatunayan. At yung confidential funds niya, pag pinumpir mo sa confidential funds ni Bongbong Marcos, bubuit. Bulati. So alam naman natin yung confidential funds nito ay gawa-gawa lang ng dilawan para hindi makaporma si Sara Duterte. Yung taong nasa gitna na matalino na hindi dilawan, alam nila political lang yung confidential funds ni BP Sara. And in no way that she is connected sa ghost projects. At sino may gusto mawala tong dalawa? Di dilaw. Di komunista. Dahil gusto nila sila mag-take over. Kaya wag niyong ibintang-bintang yan na may nanggugulo sa rally tapos DDS. Hindi po. Na gusto ng DDS sa Manila. Sa katunayan, ayaw naming pumunta dyan sa rally na gaganapin dyan sa pangbakla yun. Yung rally dyan sa November 30, panduwag yun. Bakit? Madadamay niyo si Sara.
Utuin nyo yung mga dilawang taon nyo. Kayong mga dilawan, kayong mga komunista, kaya nyong utuin. Pero hindi nyo mauuto ang DDS. Ba't kami pupunta dyan? Gusto nyo pababayin si Sara? Tapos sino magte-take over? Si Risa? Si Tito Soto? Ano, gagawin yung Itbulaga noong time show ang bansa natin? Tigil-tigilan nyo nga yan. Hindi kayo para maayos ang bansa. Ha? Yang kakornihan nyo. Yung gusto nyong makabalik. Tandaan nyo, tapos na kayo pag upo ni BP Sara. Kayong kumakain ng tae ni Bongbong Marcos. Ang papalit, sibilyan at mga militar. Nagbabala naman si Senate President Tito Soto na walang magandang maidudulot ang isinusulong ng ilang grupo kaugnay sa civilian-military junta. Hindi raw magandang alternatibo sa eleksyon at pagsunod sa konstitusyon ang military adventurism at mob rule. Ayon pa kay Senate President Soto, posible itong mauwi sa anarkiya. Pagilinaw pa niya, walang nagaya sa kanya na sumali sa anumang pagkilos. It'll be very difficult. Anything unconstitutional as far as running the government is concerned, we will turn into a banana republic. Dilaw, Tito Soto, ha? Dilaw may gusto niyan, hindi DDS, hindi Banateros. Dilaw. Oh. Banana republic. Sundin alam mo stand natin, sundin ang konstitusyon. Anong konstitusyon? Bawal ang adik na presidente. Naniniwala rin si Senator Erwin Tulfo na hindi makakakuha ng sapat na suporta ang nagsusulong ng civilian-military junta. Hindi raw pabor dito ang simbahan at civil society groups, di gaya noong People Power 1 at 2. Itinanggi naman ng United People's Initiative o UPI na sila ang nag-aalok ng civil-military junta kay Senator Lacson. Hindi po naangkop sa amin dahil kami po ay constitutional based. Wala pong katotohanan yon. Wala hong lumapit sa aming grupo. Hindi ako, naniniwala ako dyan. Ang DDS gusto kung ano ang nakasaad sa konstitusyon. Ang nakasaad sa konstitusyon, bawal ang adik na presidente. Bawal ang magnanakaw na magpinsan. According to Senator Amy at Saldico. Ang AFP muling tinutulan ng panawagang military intervention, habang ang Malacanang naniniwalang ang gusto lang ng mga grupong nasa likod nito ay patalsikin ng Pangulo para sa kanilang sariling interes at hindi para sa bansa. Ay, kasalanan na naman ni PRRD. Buhay pa pala yan siya. No? Nagbabalita Alam mo, Claire, namimiss kita. Namimiss niyo ba si Claire? Ito, tingnan po natin yung statement na to. Ha? Ito, tingnan po natin. Ha? Ito yung post ni General Romeo B. Pokis. Senator Lacson sa Facebook. Be fair and just name the retired generals who approach you for an unconstitutional civilian military junta. Yan po kasi ang problema ni Lacson. Pareha sila ni Tito Soto. Una si Lacson muna. Si Lacson ang hilig alam mo yung bakla? Yung nga parang baklang pinabili ng suka tapos pagdating doon sa tindahan nagchismis. Pero ayaw naman pakalanan. Alam mo yung blind item na chismis vlogger o blind item na artista vlogger or yung blind item yung parang this is not to insult yung katulad nila yung may mga mapa-blind item, 'di ba? Uso yan sa artista. 'Di ba? Ganyan to si Lacson. Pangalanan mo. Para ka namang hindi naging chief of police, para ka namang hindi police Lacson. Para kang bakla talaga. Kasi this is not the first time. And dalawa sila ni Tuta Soto. Si Tuta Soto naman, di ba nagkabangayan pa nga sila, remember, ni Marcoleta? Ano sabi ni Tito Soto? Hindi ko naman pinakalanan Ganyan sila, ang hilig nilang magbato ng chismis, tas ayaw namang pangalanan. Bakla namang pangalanan. Style din ni Boying yun Yung maglalabas muna ng chismis, pero hindi back up. Halimbawa, merong warrant of arrest. Nasa cellphone niya. Hanggang ngayon, wala pa yung warrant of arrest. Di ba? Parang niloloko lang mga Pilipino para wag pag-usapan yung pagnanakaw nung magpinsan. Para wag pag-usapan yung pagiging adik ng presidente. O hanggang ngayon, asa na? Gumawa lang siya ng paninira. Pinag-a-apologize siya, hindi mag-apologize. Pinag-a-apologize si na Marcoleta no, sinasabi na ibendalo. Wala din, hindi man lang mag-apologize. Mayabang talaga, ang taas ng pride Diba? O, ganyan din itong dalawan to, ayaw rin pangalanan. Lalo-lalo na to si Lacson. Ang lakas magbalita. Military junta pa, hindi maganda yun. Tapos hindi mo kayang pangalanan. Lacson, act like a senator. Huwag kang parang chismis vlogger. Kung hindi mo kayang pangalanan, kung hindi mo kayang magpakalalaki, huwag ka na magchismis.
Simple, di ba? Oh. Pero alam naman natin sinong gustong magkaroon ng reset eh. No, next po tayo. Ito tanong ko lang ha, tanong lang. Kasi ang dami nagsasabi, AI daw yung kay Saldico, payat daw siya dati, walang buhok, ngayon mahaba na buhok, tumaba na. Yung kay Bongbong Marcos na tumitira ng cocaine, AI daw. Alam mo, masyado ng masyado nang nagiging excuse. Pagka meron silang nagagawang kapalpakan or tatama sa gobyerno, ang dating AI. So ako, nakita ko lang tong post na ito, tulungan ninyo ako ha. Ako naman ay nagtatanong ng maayos. Ito bang picture ni Boying na ito ay AI din? Kasi issue nila doon, may buhok na si Saldico, tumaba. Ito rin naman, di ba? Tingnan nyo yung itsura ni Boying noon. Ha? Ang laki-laki ng katawan, malaman pa, may buhok pa, medyo maputi pa. Ngayon parang talagang parang dumayb sa putikan. Tapos, nakalbo na. Parang nagdodroga na itsura. Hindi ito nagdodroga, I'm sure hindi nagdodroga to. Pero yung itsura niya talagang umpak na eh. Parang nagdodroga na. Diba? So, tanong AI dahil marami ring si Amy, sinasabi ni Bongbong Marcos na hindi yun yung kapatid ko. So, ibig sabihin, yung humarap sa 100,000 na INC rally, hindi yun ang kapatid niya. So, ano yung nakita ng mga taga-INC? Multo. Or video lang. Or clone ni Amy Marcos. Diba? AI, baka ganun, AI. Ito rin, maraming kapalpakang sinasabi. Kung titingnan mo, parang, ito ba ay gawain ng SOJ? Yung mga sinabi niya before na siya ay SOJ pa. Ito yung ginawa niyang desisyong ombudsman. Parang wala din sa ayos. Nakakita ka na ba ng ombudsman na asang-ayon sa Bendalo? Na walang humility na ayaw man lang mag-apologize kung tama o mali. Ayaw harapin ang katotohanan. Kasi nakakita na kayo ng ombudsman na mayroong warrant of arrest sa cellphone? Kaya nga ako yung napapatanong, nakita ko tong post na to. Ay, oo nga no. Baka AI din tong nagsasalita na ombudsman. Kasi parang hindi gawain ng abogado. All the more, parang hindi gawain ng ombudsman na lahat ng ebidensya ay nasa harap na. Pero yung first day niyang mag-ombudsman, ang gusto niyang imbestigahan si Sara. Magbebendalo. At kung ano-ano pang kapalpakan ng mga sinasabi. So, ano lang naman tayo, nagiging, kasi medyo naiinis na kami doon sa excuses na AI to AI. Kahit na si Saldico na mismo ang nag-post doon sa page niya mismo, AI pa rin ang tawag. Di ba? Kayo sa mga ilagay nyo. Ha? Hindi, iisa yan. Or AI yan. Bagay, hindi na natin malaman kung ano. Pero anong nangyari sa'yo, Boy? Ba't ka nagkaganyan kung ito hindi